Oh guys, so ito naman Sir Harold, may comment dun sa video natin tungkol sa rabies. Doc, nakagat po ako ng pusa nung August 25. Tapos nabakunahan po ako nung August 30 na. So 5 days, no? Pero bago po ako nabakunahan, nakakaramdam po ako ng init sa katawan at pagkirot ng iba't ibang parte ng aking katawan hanggang ngayon kahit nabakunahan na po ako. Ayan, pero di naman siya all the time na nararamdaman ko, Doc, may times lang talaga. Di po kaya dahil lang to sa pag-iisip na may nangyayari sa akin? Sana po masagot nyo yung tanong ko, Doc. God bless you po. Okay, Sir Harold, maraming salamat sa inyong paglalahad ng inyong karanasan na pakikinabangan naman nating lahat. No, unang-una, ang case nyo po ay human case. Ang kailangan nyo po talagang konsultahin tungkol dito ay human doctor, hindi po veterinarian, hindi po ako. Ako po ay veterinarian, lisensyado, manggagamot kami ng mga hayop. Pagka mga case nyo na po kagaya niyan, ay dapat pumunta kayo sa doktor ng tao. Okay. Now, I'll just give you my opinion. No? This is an opinion not because I am a human doctor. Pero yung pananakit ng buong katawan ninyo at yung ayun, alam ba yun? Parang meron kayong nararamdaman. It could be a lot of other things, hindi lang rabies. Kasi alam nyo, yung pag-introduce ng mga bacteria galing sa pagkagat ng pusa. Yung kagat ng pusa, hindi lang rabies ang maaaring dala-dala niyan. Maaaring ibang bacteria pa, ibang virus pa. Kagaya ng Clostridium tetani. Itong Clostridium tetani na to, isang bacteria ito na nagpo-produce ng tetanus toxins na nagpapangyari na maglalakjo, di ba? Alam niyo yung tetano. Ayan, so yung mga iba kapag natusok ka ng kinakalawang na pako o kaya basta yung nagkasugat ka ng malalim, tapos bakal, tapos madumi, may soil, pwedeng ma-introduce dyan ang Clostridium tetani. Kaya kapag nakagat kayo ng hayop, usually mga doctors sinasuggest din na pati anti-tetanus kailangan bigyan kayo kasi pwede ngang na-introduce din yung Clostridium na yan. And maraming ibang mga bacteria na maaaring na-introduce yung kagat ng pusa sa inyo. Mas lalo na kung malalim-lalim yan. Hindi nyo nahugasan, kahit hugasan mo, nakapag-introduce na. Kumbaga, kung ito yung balat, yung lalim ng sugat ng kagat ng pusa, ang hinugasan mo lang yung ibabaw, maaaring naapektuhan lang yung portion nun. Pero yung lalim ng sugat, meron ng bakterya na nakapasok doon or iba pa mga virus. Maaaring hindi tetano. Ngayon ang tanong ko sa inyo, yung pusa ba yun ay namatay within 14 days? Kung namatay yun, ay medyo meron kayong kailangan pangambahan. Pero kung buhay pa, malamang sa hindi po kayo na-introducean ng rabies virus ng pusa na yon. Ngayon, kung usual the case naman, hindi mo na alam kung nasa na yung pusa, hindi mo na alam kung nasa na yung aso, you can only guess. Pero maganda po, pumunta kayo sa human doctor ninyo kung persistent, kung tuloy-tuloy yung nararamdaman ninyong pananakit sa katawan at iba pang mga simptomas. Ang mga human doctors po, meron po silang paraan para matest kung kayo po ay positive sa kung anumang bacterial infection or viral infection. Kukuhanan kayo ng dugo, titignan yung blood chemistry niyo, titignan kung may infection kayo para po matukoy talaga kung ano yung cause ng mga nararamdaman ninyo ngayon. Oo. Kasi pag rabies, usually kung saan kayo nakagat, hanggang papunta doon sa utak ninyo, yun muna yung maapektuhan eh. And then pag dumating na sa utak kasi yung rabies, and then doon sisirain niya yung utak bago siya magpunta sa iba pang parte ng katawan mo. Oo, yun yung I think mas magiging paraning dapat kayo kung meron kayong kakaibang ngayon, naiisip ngayon. Mukhang maayos pa naman ang pag-iisip ninyo, nakapag-compose pa kayo ng comments, 4 na comments pa yon. So, I don't think na may damage yung utak nyo, at least not extensively pa. Kaya, pumunta na lang kayo sa doctor ninyo kasi meron din namang tests na pwedeng gawin sa inyo para malaman kung kayo ay affected na ng rabies o hindi. Pero yung pagkaka-inject sa inyo ng anti-rabies, pwede rin interfere yun kasi magpo-produce na rin ng antibodies ngayon yung katawan ninyo laban doon sa rabies virus. O puli naman po, manalangin kayo na hindi naman po dahil sa rabies yan. And para sa akin, ako lang, this is my just estimate, maliit na maliit yung chance naman na yung mga nararamdaman nyo agad-agad ay dahil sa rabies.
hopefully, no, let's hope. Pero pumunta po kayo sa human doctor ninyo kung may mga ganyan sintomas pa kayo para ma-check po nila kayo at maagapan kung ano po man ang meron kayong infection ngayon. No, I hope na hindi. Balitaan niyo po kami. Gusto ko rin malaman kung ano po yung sabihin ng mga doctor sa inyo. And mabuhay po kayo.